trust in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Proverbs 11 verse 28. Alright, bago tayo mag-umpisa mga ka-TX, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng mga nanonood ngayon sa aking channel. Sa bago pa lang nag-open, you are welcome here. At sa lahat ng aking mga avid subscribers all over the world, unahin natin ang Canada. How are you guys? California, Australia, United Arab Emirates, in Doha, in Qatar, in Riyadh, in Saudi. Also in Indonesia, Malaysia, we have subscribers there. In Korea, Taiwan, at dito sa Pilipinas, all over the islands of the Philippines, starting from Luzon, diyan sa Cordillera, sa Ifugao, sa Benguet, Pangasinan, diyan sa Bantayan Islands, also in Palawan, Cebu, Negros, Leyte, Samar, Ormoc. How are you guys? At dito naman sa Mindanao, sa Mati, Davao, Zamboanga, in Sarangani Province, Gilan, also in Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, and Surigao del Norte, and of course in Dinagat Islands, in Siargao, in Socorro, at diyan sa San Jose. How are you guys? Thank you so much for viewing and subscribing the channel. At malapit na tayo sa ating paraffle. At para makasali guys, ang tanging gawin lamang ay mag-subscribe sa channel na ito, The MT Suarez TV, at ang channel ng father ko na namayapa na, The Golden Boy, Real Guide to Treasures, and don't skip ads. Huwag niyong pindutin kaagad na skip ang mga advertisement kasi diyan ako kumukuha ng revenue or yung little income na ipamigay ko sa inyo. Ang aking subscribers ay maliit pa lamang guys. Pero promise ko sa inyo, pag ito ay lumaki by next year, meron na tayong monthly raffle draw which palaging 3 ang manalo. At ngayon atin ang tunghayan ng ating pag-analyze sa mga treasure symbols na pinadala sa atin ngayon. Alright guys, welcome back to our channel for our treasure analysis and decoding using your pictures na pinadala nyo sa akin. At sana naman kung magpadala kayo by next time ay lakipan nyo ng or samahan nyo ng sketch tsaka direksyon kung nasa north ba yan or east para meron tayong reference. Alright, so ngayon punta tayo sa picture. Ang picture na ito ay double face. Meron siyang malaki at merong maliit. Ngayon itong maliit guys ang nagbibigay diyan ng solusyon. At itong malaki, ito ang kanilang reference marker na kahit malayo ay makikita nila yung bato na mukhang may ilong tsaka may mata. Okay, ang face na nakakarve sa rock, pag yan ay panahon ng hapon, yan ay treasure marker ng hapon. Meron kasing mga carving na bago pa lamang, kaya kailangan marunong kayo tumingin guys kung ang carving na yan ay kahapon ba yan ginawa, noong 1 taon ba yan, or 100 years old na ba yan, or 90 years old. Kung 80 to 90 years old yan na carving, meaning to say yan ay nabilong sa World War II na kung saan ang mga Hapon ay gumagawa ng treasure marker nakakarve sa mga bato. Okay? So, meron akong drawing guys. Doon natin i-decode ang lahat na yan sa ating analysis. Kasi dito ay medyo hindi nyo maintindihan kung dito tayo mag-decode. Alright? Alright mga ka-TX, gagawa ko ng drawing ngayon. Ating i-sketch yung bato na mukhang may mukha at mga mata dito sa ating Photoshop. Ito palagi ang ginagawa ko. So ipapakita ko sa inyo ang pagkulay nito para naman ang ating meron kasing iba diyan na gustong matutong paano ko ginawa. Kaya papakita ko muna ito ang pagkulay. Galing sa drawing na pentel pen ay makagawa kayo nito ng ayan, makakulay na kayo niyan. Tapos itong bato
ay kukulayan ang mata niya ng dark. At enhance ang kulay, Control L. So ayan na guys, ayan na yung ating i-analyze ngayon para mas klaro kung saan posibleng hukayin or ating matagpuan ang nakabaon kung ito ay gawa ng Japanese. Before tayo magpatuloy ay ating muna i-review ang mga kahulugan ng mukha. Ang mukhang maliit na mata tapos ang isang mata ay malaki. Ang meaning niyan ay ang malaking mata ang tingnan kung saan ito nakatingin. Halimbawa kung dito ang digging spot. At kung ang mata o mukha ng tao ay walang mata, parihong kilay lang, nakaganyan. Tapos ang ilong niya ay matulis, nakaganyan ang ilong niya. Ang meaning niyan, ang ilong ang siyang arrow. Kahit hindi mukhang arrow ang ilong, kahit nakaganyan lang, yan pa rin ay arrow na papunta sa baba ang paghanap ng treasure. So dito kayo sa baba. Okay, so ngayon kung pareho ang mata, parehong laki, at naka-smile siya, ang meaning ng naka-smile na mukha sa treasure marker ay meaning maligaya ka na kasi nakatingin ka sa iyong kaligayahan. Sinasabi nga sa Biblia, when your treasure is, kung saan ang inyong treasure ay doon ang iyong puso. Okay, kung nasaan daw ang mga treasures mo, palagi nandoon ang iyong puso. Kaya kung makita mo ang symbol na naka-smile na ganyan, meaning to say, diyan mismo sa example, bato ito, na diyan minarka ang mukha na naka-smile, meaning to say, diyan mismo sa ilalim ng bato na ito or sa harapan mismo niya, diyan magukay. Or minsan nasa loob mismo ng bato, inside the rock. Basta't naka-smile na mukha. Ganyan ang mga coding yan. Minsan din, hindi naka-smile, ganyan lang. Medyo seryoso siya. Ang hanapin nyo kung saan nakaharap ang dalawang mata. Pag ganitong itsura ng mukha, medyo malayo yan. Tulad nito guys, itong ating i-decode ngayon, medyo seryoso siya. Medyo malayo-layo ito. Kung nakita nyo, atin muna i-dark. Ayan. Nakita nyo ito guys, parang seryoso siya na nakatingin doon sa malayo. Ngayon ang hanapin ito natin ay ang distansya. Kasi malayo nga ang tinitingnan niya. Pero meron silang ginagawa dito sa kaliwa. Ito ang susi. Itong dito. Pero para sure tayo, unahin muna natin itong isang mukha. Okay? So, ngayon, i-check nyo guys. Kasi walang distansya na nakalagay dyan. I-check nyo lang papunta rito. Pati ang ilong niya na ay nakaturo dyan. So, papunta dito, i-check nyo lang ang layo na standard natin sa paghanap. 3, 5, and 7 meters. 3, 5, 7. So, hukay kayo dito. Hukay kayo sa 5. At maghukay din sa 7 ng 2 meters test dig only. So 2 meters dito, 2 meters, at 2 meters. Pero kung saan man dyan na mayroong sa ilalim ng 2 meters ay may natagpuan kayo ng mga markers. Example, triangle na bato, heart na bato, or bato na bilog na may butas, or botelya. Sa 2 meters pag nakita nyo yan, kahit na mga putol-putol ng kahoy na lata na or uling, pag nakita nyo mga ganyan, meaning to say,
ay magpatuloy na kayo sa paghukay. Example, dito sa 7 meters nyo nakita yung mga bagay. Example dito. So natagpuan nyo dito ang mga basag na plato sa 2 meters dito or mga buti. Ngayon, ipagpatuloy nyo pababa for another 2 meters ang hukay. Sigurado na yan. Pero kung yung mga bagay na sinasabi ko, yung mga botelya, plato na basag, kung nasa ibabaw lang yan ng lupa or 1/2 meter lang yan galing sa ibabaw, example dito, natagpuan nyo ang plato sa mababaw lang, botelya sa mababaw lang sa 1/2 meter. Ang lupa kasi ay tumutubo na sa tagal ng panahon, 90 years ago na. Tumutubo na ang lupa dahil sa mga decaying materials. Yung nalalata na mga kahoy, dahon, mga alikabok, kumakapal ang lupa. Kaya nabaon ng natural lamang. Example, noong 1942 ay nandito lang yung buti sa ibabaw. Ngayon kasi tumubo na ang lupa ng 1/2 meter ngayon, meaning to say nabaon na yan sa 1/2 meter. Kaya kung natagpuan nyo ang mga plato, mga kahoy sa 1/2 meter lamang, hindi yan treasure marker. Yan ay natural lang na naiwan dyan noong 1940s. At kasi tumutubo nga ang lupa, kumakapal, nadagdagan ang kapal. Kaya parang nabaon yan, pero hindi yan talaga nabaon. Tumutubo ang lupa, natabunan siya. Kasi yung mga grass, tumutubo ang mga grass, pag namatay yan, magiging lupa yan, magiging brown soil, katulad din ng mga dahon. At mga namamatay na mga animals, nagiging organic matter sila sa ibabaw, which is yan ang mga fertile soil na topsoil na brown soil or black. Pero kung natagpuan nyo, example, dito sa 2 meters malalim mga buti, mga plato sa 2 meters, yan ay automatic na treasure marker, meaning to say magpatuloy na kayo sa baba niyan kasi nandyan na ang treasure. Okay? So klarong-klaro na guys, kasi yung iba nakakuha ng buti sa ibabaw lang, nasa 1/2 meter, nasa isang dangkal lamang, hindi yan treasure marker. Yan ay buti lamang na natapon nung 1940s. Pero kung yan ay ibalik natin na nabaon ng 2 meters or mahigit pa sa 2 meters, treasure marker na yan at sure na yan. At bonus na yan. Okay, so 3, 5, 7 meters. Yan ang una nating tingnan. Pero kung example, sa harap nitong bato na mukha, example dito guys, ay mayroong malaking bato rin. Suriin nyo itong malaking bato, tingnan nyo ang mga gilid, baka mayroong mga marka yan na arrow na nagaganyan, or mayroong marka siya na litra, example letter E or letter B. Yan kasi ang mga letters na ginagamit sa treasure. E, B, mayroon ding letter C na may mga dot or triangles na mga marker. Kung mayroon sa bato dito, kung mayroong bato yan sa harap na mayroon na ganun na mga marka, meaning to say doon sa bato na yan, sa likod niya or sa gilid, kung mayroon kayong metal detector, mas maganda na i-metal detect para hindi lang tayo nag-rely sa ating decoding. Ako nagde-decode ako, kahit ako ay ginagamit ko pa rin ang decoding sa area para mapaliit ko ang aking i-detect. Kung saan ko makikita yung mga symbol, signs, arrow, doon ako sa paligid na yun nagde-detect. Nililibot ko yun lahat sa pag-detect ang area para malaman ko kung saan na area malakas ang detection. Example dito, kung nakatingin siya dito guys sa 357, dito ako mag-detect itong area na to. I-metal detect ko ito. At kung merong bato dito na may mga marka, i-detect ko rin yung palibot ng malaking bato. At ikumpara nyo ang reading ng inyong detector kung saan na area na talagang malakas ang detection na parang metal, doon na kayo maghukay. So meaning ang ancient method na
pagbasa ng mga treasure symbol ay hindi pa rin yan natin pwedeng ibaliwala or itapon or iwalang kwenta. Kasi kahit walang detector, makakakuha tayo ng treasure through our analysis. Kasi meron na kasing pattern yan. Meron ngang libro ang father ko diyan na gawa ng Amerikano na matagal na mga 1990s, at lahat ng mga treasure na nakuha ay kinukumpile nila kung ano ang kahulugan. Kaya meron ng pattern ang paghanap ng treasure kung merong mga marka na makikita sa bato. Kaya kahit meron kang scanner, meron kang metal detector, kung hindi mo alam ang mga meaning at symbol ng science, ay mawawala ka kung saan ka mag-detect. Kaya itong dalawa, hand in hand, sabayan na dapat magkasama ang metal detector at ang inyong mga treasure, marker, symbol, signs, meanings. Kailangan meron kayong librito or kodigo ng inyong treasure, marker, symbols, kung ano ang mga meaning niyan. Alright? So ito ang ating step or method number 1. Ang binigyan natin ng halaga ay itong malaking ulo. Yan ang ating method number 1. Na dito tayo maghanap sa banda rito kung saan siya nakatingin. Ngayon, ano bang sinasabi nitong maliit na mata dito na parang eyeglass or sunglass ba yan? Okay, yan ang isang sikreto. Para kasing inulit niya lang ang nangyari dito sa malaking mukha. Inulit nila dito para maklaro. So nilagyan nila ng isa pang mata at meron ng direksyon. Itong banda rito guys, itong line na baluktot, yan ay direksyon ng sinasabi niya na treasure under. Ayan. Kasi nakabaluktot yan kasi treasure under. Ang hirap naman magsulat nito guys. Mouse, nangangawit ako. Treasure under. Hirap po. So, treasure under ang meaning ng isang mata na mayroong guhit. Okay. Treasure under yan. Hirap talaga magsulat sa mouse. Ayan na. So, ito na guys. Itong mata na to ang bigyan natin ng pansin. Medyo erratic ngayon itong mouse ko, hindi ako nakagawa ng eksakto. Okay, so itong mata na ito guys ang pinakasekreto dyan. Bakit ko nasabi? Kasi mayroon na siyang direksyon na ibinigay. Meaning to say, ito na line guys, ito. Ayan. Ngayon, kunin natin yung line na yan dito, ilipat natin, tapos sukatin nyo yan sa ruler. Example, ito ang ruler nyo. Hirap talaga mag-drawing. Freehand. Ito. Example, ruler nyo yan guys. So, merong 1, 2, 3, 4. Sabihin natin ulit. 1, 2, 3. Sabihin natin 4 inches ang haba nito. Ayan. Itong line, sabihin natin na 4 inches yan. Ang haba ng line na ito. Ito guys, yan. Ngayon, ang 4 inches ay inyo yan i-convert to meters. So, nagiging 4 meters automatic. And then, itong dulo niya ay nakabaluktot. Itong dito guys. Ayan, nakita nyo ba yan? Sukatin nyo rin yan. Sa estimate ko ay nasa 2 inches ya, ito. So, 2 inches. 2 meters. Ano bang gawin natin sa 2 inches at 4 inches? Yung 4 meters and 2 meters. Ano bang gawin natin dyan guys? Okay.
Andito yan. Ang gawin dyan guys ay kung saan ito nakatingin itong mata na ito, example papunta roon, ay hakbang tayo ng 4 papunta dito. Hindi lang yung 4 na hakbang, kundi yan ay 1, 2, 3, and 4. 4 meters yan guys. Papunta dito guys, diyan. So kung dito ka maghakbang pag-start, ayan, so example, 1 hakbang, 2 hakbang, 3, 4. So estimated 4 meters na itong dito. Ito. Ngayon, pag dating mo sa 4 meters ay liliko ka ng 2 meters na naman papunta dito. Yan, lumiko ka. Papuntang south. Okay ba guys? So, dito yan nakuha itong 2 meters sa 2 inches. So, hakbang ka ng 2 dito. At dito ang sa pangalawang hakbang ang digging spot. Yan ka maghukay dito guys ng 2 meters test dig. Yan ang sikreto ng mata na ito. Itong nagaganyan na line. Itong dito guys, sinukat natin yan in inches. And then ang result ay kinonvert natin sa meters. Kaya bali ang ano niyan, ulitin natin. So hakbang ka ng 4 meters papunta dito. Ayan. And then pagdating mo sa ika 4 meters, lumiko ka ng 2 meters. At dito maghukay. Ito yan dito guys. At lakihan nyo lang ang hukay para matatamaan talaga ang item. Ngayon, itong direksyon ang hindi tayo sure kung saan ba talaga nakatingin ang mata. Ito. Kaya tingnan nyo ng maigi guys kung saan nakapuntirya ang mata. Ngayon, kung naka-align yan sa kompas, tingnan nyo na lang ang kompas dito. Dapat ang itong linya ay naka-align yan sa east or kung anong direksyon niya. Tapos, bago kayo liliko, kailangan i-align nyo yan sa kompas bago kayo lumiko sa 2 meters. Kasi ang mga Hapon ay gumagamit kasi sila ng kumpas sa pagbaon. At kung wala silang kumpas, ang tanging reference nila ay east. Kasi pag alam mo na kung saan ang east, malocate mo ang west, malocate mo rin ang north. Example, dito sila guys nagbaon sa may east. Ngayon, alam nila na east ito. Siyempre, ang nasa opposite niyan dito ay west. And then, alam nila na kung saan ka tumitingin, doon ang north. At sa opposite ng north, doon ang south. Kaya dito, east ang punteriya niya guys. Tapos lumiko siya pagdating sa 4 meters. At humakbang uli siya ng 2 meters. Ngayon, ang direksyon ay hindi na east. Southeast na dito na. Kung tingnan natin ay 30 degrees ang angle. Ganyan ka-clever magbaon ng mga Hapon. Meron pa yung mga degrees guys sa kanilang pagbaon. Kaya hindi talaga natin yan matumbok. Kaya kailangan there are several method or ways to decode a treasure sign. Tulad din yan ng pagluto ng isda. Merong tinula, merong prito, merong paksiw, merong iskabitsi, merong kinilaw, merong fish fillet, at merong kung ano-ano pang klaseng pagluluto ng isda. So ganyan din ang pag-decode ng treasure. Ang aking decoding ay nagbibigay ng gabay at pangdagdag sa inyong treasure decoding also. So ganito guys, ganun ang nangyari sa itong nakaganyan na mata niya. Ayan, ito ang sikreto. Ito yan nakaganyan. Example, kung nakaharap yan sa east, straight muna ka sa east and then lumiko ka and then almost 30 degrees southeast dito ka na maghukay. So in actual ay medyo malayo-layo yan dyan sa bato, 4 na meter and then lumiko ka
southeast 2 meters. At kung merong metal detector ay i-detect nyo doon guys na banda para mas masigurado. Kaya lang dapat ang inyong detector ay nakaka-detect yan na hanggang lalim na 4 meters. Kasi ang mga giveaways ay nasa 2 to 4 meters. Meron ng mga ganyan kalalim na giveaways. Kaya kung ang inyong detector ay 1 meter lamang ang ma-detect, yan ang problema. Kasi paano ma-detect kung nakabaon sa 2 meters, ang inyong detection ay 1 meter lamang. Kaya dito pa rin tayo sa treasure decoding and analysis na nanalig. Kasi dadaigin talaga ng ating knowledge ang anumang gadget. Tao lang ang gumagawa sa gadget guys. Kaya ang ating brain power ay mas powerful yan kaysa anumang gadget na ginawa ng tao. Okay, yung brain natin ay unlimited yan. Kaya nga yung iba na nagsasabi na ang scanner daw nila ay 1 million, pero kung tanungin mo nakakuha na ba yan? Hindi makasagot. Ako, kung tanungin makasagot ka agad. Ang detector ng father ko noon guys ay Gemini 3. Matagal na yan na klase na detector. Pero hanggang ngayon nandyan pa yan. Hanggang 3 meters lang yun. To 4 meters ang kanyang sensitivity. Pero mahirap gamitin. Napaka-sensitive na metal detector. Pero yung natagpuan ko na maliit lamang guys na giveaway ay that is 20 years ago na. Ako'y edad pa noon na 17 years old. Arrow lang yung nakita ko. Tapos in-estimate ko. Kaya ganyan palagi ang turo ko. Sinukat ko yung arrow sa inches. Yung arrow ay nasa 8 to 9 inches lang siya. Kaya humakbang ako ng 9 inches. Eksakto. Kung saan nakaturo yung arrow. Doon kami nagukay at nakita yung simento na takip. Sa baybayin lamang yun. Hanggang ngayon na hindi ko pa makalimutan ang lugar na yun. Kaya kung mawala itong COVID, balikan ko yun guys. At i-detect ko ang buong palibot. Papakita ko sa inyo ang lugar na yun. Para kayo'y maniwala na totoo yung mga treasure signs and symbols. Hindi na ako magtatagal guys. Maraming salamat sa inyong panunood at pag-subscribe kung bago pa lamang sa aking channel. Sana inyong i-share ang mga videos na ito para marami ang makikinabang. Thank you so much. May the fortune be with you and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.